Ang kwentong ito ay nakatuon sa isang lalaking nagngangalang Frank Morris, isang bilanggo na naaresto dahil sa mahabang listahan ng mga krimen, kabilang ang bank robbery, pagnanakaw, at pagpupuslit ng droga. Ngayon, si Frank ay nililipat sa isang bilangguan na tinatawag na Alcatraz, na matatagpuan sa isang liblib na isla na napapalibutan ng malawak na dagat. Noong panahong iyon, ang Alcatraz ay kilala bilang isa sa mga pinakamahigpit na bilangguan sa buong mundo, isang lugar na pinaniniwalaan ng mga tao na imposibleng takasan. Pagdating, pinilit nila si Frank na maghubad ng buo. Ginalugad ang bawat bahagi ng kanyang katawan, maging ang loob ng kanyang bibig, bago siya tuluyang dinala sa kanyang selda. Malinaw ang mensahe, hindi isinasawalang bahala ng lugar na ito ang seguridad, at para kay Frank, isang bagay lang ang naiisip niya, kailangan niyang tumakas. Kinabukasan ng umaga, inutusan si Frank at ang lahat ng iba pang bilanggo na lumabas ng kanilang mga selda upang pumila at magmarcha patungo sa kantin. Sa daan, nakatayo ang mga gwardya sa lahat ng dako, minamasdan ang bawat galaw ng mga bilanggo. Sa unang araw pa lang, nakita na ni Frank kung gaano kahigpit at kontrolado ang sistema sa loob ng bilangguan na ito. Doon ay nakasama ni Frank sa isang mesa ang isang bilanggo na middle-aged na nagngangalang Litmes. Para sa seguridad, hindi binibigyan ng tinidor ang mga bilanggo, dahil madali itong gawing armas. Dahil doon, nawalan ng gana si Frank at hindi na interesado pang kainin ang pasta sa kanyang tray. Casual na hiningi ni Litmes ang pasta ni Frank, at lumalabas na hindi pala ito nag-iisa na kumakain. Mayroon siyang lihim na alagang hayop, isang maliit na daga na sumasama sa kanya para sa almusal sa ilalim ng mesa. Bagamat nagkaroon si Frank ng bagong kaibigan, nagkaroon din siya ng bagong kaaway. Mula sa malayo, isang mataba na bilanggo na nagngangalang Wolf ang patuloy na nakatitig sa kanya at gumagawa ng mga nakakadiring kilos, halatang sinusubukan siyang guluhin. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Frank at tumangging magpakita ng kahit kaunting takot o pag-aalala. Pagkatapos ng almusal, ipinatawag si Frank sa opisina ng warden, isang lalaking nagngangalang Arthur. Ipinaliwanag ng warden na ang Alcatraz ay hindi katulad ng mga ordinaryong bilangguan. Ang mga patakaran dito ay lubhang mahigpit. Walang lugar para sa mga manggugulo at walang pag-asa para makatakas. Sino mang lumabag sa linya ay haharap sa napakatinding parusa. Sa file na nakapatong sa mesa ng warden, malinaw na nakasulat na si Frank ay may mataas na IQ, na maituturing na isang henyo. Dahil palang doon ay maituturing na ibang klase si Frank, at nagbunsod dito ng tanong kung ano ang maaaring subukan ng isang taong kasing talino niya sa loob ng Alcatraz. Habang nasa opisina, tahimik na ninakaw ni Frank ang isang nail cutter at itinago ito sa likod ng isang libro, na nagpapahiwatig na mayroon siyang malaking plano sa hinaharap. Kalaunan sa shower area, sa wakas ay kumilos na si Wolf. Sinubukan niyang takutin si Frank at inakala niya itong isang mahinang target, sa pag-aakalang ang bagong bilanggo na ito ay madaling makokontrol. Hindi nagtagal ay pinagsisihan ni Wolf ang kanyang desisyon. Lumaban si Frank, binugbog siya, at isinubo pa ang isang bareta ng sabon sa kanyang bibig hanggang sa matakot at mapahiya si Wolf. Kasunod ng utos ng warden, si Frank ay itinalagang magtrabaho sa aklatan ng bilangguan bilang assistant ng isa pang bilanggo na namamahala sa lugar, isang lalaking may palayaw na English. Dahil sa kanyang mataas na IQ at mabilis na pag-unawa, natutugunan ni Frank ang anumang paksang lumalabas. Hindi nagtagal, sila ni English ay nagkaroon ng maayos na pag-uusap tungkol sa iba't ibang libro at ideya na kanilang natagpuan sa loob ng maliit at tahimik na aklatan na iyon. Habang oras ng pahinga, nakilala ni Frank ang isa pang bilanggo na nagngangalang Doc, mahilig si Doc sa pagpipinta at binigyan siya ng espesyal na pahintulot ng warden na ipagpatuloy ang kanyang libangan sa loob ng bilangguan. Di nagtagal pagkatapos noon, muling nakipag-usap si Frank kay English. Sa pagkakataong ito, nakaupo si English sa pinakamataas na upuan, napapaligiran ng iba pang mga bilanggo. Lumalabas na siya pala ang pinuno ng isa sa mga grupo ng mga bilanggo rito. Dahil nag-usap na sila ni Frank noon, pinayagang umupo si Frank sa tabi niya. Habang nag-uusap sila, may napansin si English. Hindi lang basta bilanggo si Frank, kundi may pinaplano siyang mas malaking bagay, pinag-iisipan niya ang pagtakas. Nakuha ng ideyang iyon ang atensyon ni English dahil minsan na rin niyang pinangarap ang parehong bagay. Ngunit matapos makulong sa Alcatraz ng maraming taon, naglaho ang pangarap na iyon. Tila walang posibleng daan palabas. Ang bilangguan ay nasa isang maliit at liblib na isla, na napapalibutan ng malamig na tubig ng karagatan na may malakas at mapanganib na agos.
Kahit na may makatakas, kakailanganin pa rin nilang lumangoy ng halos 2 kilometro sa nagyayelong tubig para lamang makarating sa lupa. Kahit na magawa ni Frank na makayanan ng lamig at lumangoy ng ganoon kalayo, ang pagtakas mula mismo sa gusali ang tunay na hamon. Binabantayan ng mga gwardya rito ang bawat galaw. Isang gwardya ang nakatalagang magbantay ng hindi hihigit sa 3 bilanggo sa isang pagkakataon. Kung may mawala sa paningin kahit ilang segundo lang, tutunog ang alarma. Dahil doon, sinabihan ni English si Frank na kalimutan na ang kanyang plano at ibaw na lang ito sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, isang gwardya ang bumisita sa selda ni Frank at sinabi sa kanya na nabigyan siya ng bagong trabaho sa woodworking shop ng bilangguan. Mabuti na lang at disente ang sweldo. Kinabukasan, nakipagkita si Frank kay Litmes. Tinanong niya kung saan nanggaling ang alagang daga ni Litmes. Ipinaliwanag ni Litmes na ang daga ay gumapang papasok sa pamamagitan ng mga ventilation sa itaas ng mga selda dahil ang kanilang block ng selda ay direktang nasa ilalim ng ventilation. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, biglang lumitaw muli si Wolf na may galit sa kanyang mga mata. Naghahangad pa rin siya ng paghihiganti dahil sa nangyari noon, at sinubukan niyang salakayin si Frank. Ngunit mabilis na tumugon si Frank. Hinubad niya ang kanyang Amerikana upang ipagtanggol ang sarili at muling walang kahirap-hirap na pinabagsak si Wolf. Kapwa sila ay agad na dinala ng mga gwardya. Ibinalik si Wolf sa isolation, at pinarusahan din si Frank dahil sa pagiging sangkot sa laban. Gumugol si Frank ng isang buong linggong nakakulong sa isang maliit na isolation cell. Nakakakita lang siya ng liwanag minsan sa isang araw at iyon ay habang ini-sprayan siya ng malamig na tubig para linisin. Pagkatapos niyang pagbayaran ang kanyang parusa, bumalik si Frank sa kanyang selda at nakakagulat na sinalubong siya ng daga ni Litmes na may dalang maliit na sulat na nagsasabing, "Maligayang pagbabalik." Sa linggong iyon, isang bagong bilanggo ang itinalaga sa selda sa tabi ni Frank. Ang pangalan niya ay Charlie. Mabilis na naging magkaibigan ang dalawa at gumugol ng maraming oras na magkasama. Isang hapon, habang nasa labas ang lahat ng mga bilanggo, bigla ang nagsagawa ng inspeksyon ang warden. Pumasok siya sa selda ni Doc at nakita ang isang painting ng kanyang sarili. Sa ipinintang larawan, ang warden ay may nakakatakot at mapang-uyam ng ngiti na tila napaka-accurate. Hindi nagustuhan ng warden ang kanyang nakita. Dahil sa pakiramdam na kinutya at hindi iginalang, agad niyang binawi ang pribilehiyo ni Doc sa pagpipinta. Kinumpiska ang lahat ng kanyang mga kagamitan sa sining at pinagbawalan na siyang magpinta kailanman. Para kay Doc, ang pagpipinta lamang ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Nang mawala ito, nagsimulang mawala ang lahat ng kanyang motibasyon para mabuhay. Nagdilim ang kanyang kalooban at nanlabo ang kanyang diwa. Isang araw, sa isang woodworking shop, humingi si Doc ng palakol na kunwari ay kailangan niya ito para sa isang proyekto. Sa halip, pinutol niya ang sarili niyang mga daliri. Nataranta ang mga gwardya at isinugod siya sa silid medikal. Pinagmamasdan ni Frank ang lahat, habang namumuo ang galit sa loob niya. Bilang pangwakas na paghihimagsik, pinulot niya ang mga naputol na daliri at iniabot ang mga ito sa pinakamalapit na gwardya. Lumipas ang ilang panahon matapos ang insidente kay Doc, pagkatapos ay dumating ang 2 bagong bilanggo sa Alcatraz. Sila ay ang magkapatid na ang Lynn, sina Clarence at John. Tulad ni Frank, nagsisilbi rin sila ng sentensya dahil sa pagnanakaw. Ipinadala sila rito dahil dati na silang nagtangkang tumakas mula sa ibang bilangguan. At gaya ng alam ng lahat, ang Alcatraz ang nag-iisang lugar kung saan walang bilanggo ang matagumpay na nakatakas. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang selda, napansin ni Frank ang isang ipis na gumagapang palabas sa rehas ng ventilation sa dingding. Ipinaalala nito sa kanya ang sinabi ni Litmes tungkol sa kanilang selda na nasa ilalim mismo bang pangunahing silid para sa ventilation. Ang maliit na detalyeng iyon ay pumukaw ng isang ideya. Nang mamatay ang mga ilaw at tumahimik ang bilangguan, kinuha ni Frank ang ninakaw na nail cutter at sinimulang kalkalin ang gilid ng ventilation. Unti-unti niyang sinimulang kutkutin ang lumang gumuguhong pader. Kinabukasan, sa bakuran, hindi inaasahang binisita si Charlie ng kanyang asawa. Nagdala siya ng balita tungkol sa kanilang anak at sa sandaling iyon ay nanlambot ito. Nagsimulang maramdaman ni Charlie ang bigat ng pagkakakulong at ang pagnanais na umuwi ay nagsimulang lumakas. Kalaunan, habang kumakain, sa wakas ay ibinahagi ni Frank ang kanyang natuklasan kay Charlie at sa magkapatid na ang Lynn. Ipinaliwanag niya na ang mga lumang pader ng bilangguan ay kinakalawang na at mas mahina kaysa sa hitsura nito. Sa pamamagitan ng tamang paraan, makakapaghukay sila.
Inanyayahan niya silang sumali sa isang planong pinag-iisipan niyang mabuti. Ang paraan ay tila simple, ngunit ang pagsasagawa ay hindi magiging madali. Una, kailangan nilang palawakin ang butas ng ventilation na sapat ang laki para magkasya ang kanilang mga katawan. Mula roon, maaari silang umakyat sa ventilation, gumapang pataas, marating ang bubong, pagkatapos ay makatakas mula sa gusali at makarating sa baybayin. Para matanggal ang pader, ang kailangan lang nila ay mga simpleng kagamitan tulad ng kutsara, nail cutter, o anumang bagay na sapat ang lakas para durugin ang semento. Dahil aabutin ng maraming gabi ang proseso, plano ni Frank na gumawa ng mga peking pader na gawa sa pininturahang curtain. Tatakpan nito ang mga butas para walang mapansin ang mga gwardya. Nang handa na ang mga butas para makatakas, plano rin ni Frank na gumawa ng mga peking ulo para mailagay nila ang mga ito sa kanilang mga unan at magmukhang natutulog. Tutulong si Clarence sa bahaging iyon dahil nagtatrabaho siya sa pagupitan ng bilangguan at kayang magnakaw ng totoong buhok para sa mga peking ulo. Ngunit kahit na makalabas sila ng gusali, malayo pa sa katapusan ang paglalakbay. Nagyayelo at mapanganib ang karagatang nakapalibot sa isla dahil sa malalakas na agos. Para makaligtas sa pagtawid, gustong gumawa ni Frank ng balsa at mga life vest gamit ang mga kapote at pandikit. Mabuti na lang at nagtatrabaho si John sa tindahan ng mga damit, kaya naman palihim niyang inilabas ang mga materyales na kailangan para maisakatuparan ang lahat ng ito. Lumalim na ang gabi at sa wakas ay oras na para simulan ang plano. Pumwesto si Frank sa pader at nagsimulang maghukay. Nakatayo si Charlie sa malapit bilang bantay, handang alertuhan siya kung may papalapit na gwardya gamit ang kanyang sipol. Lumipas ang mga oras, mabagal at masakit ang paghuhukay. Gamit lamang ang isang maliit na panggupit ng kuko, namula at sumakit ang mga kamay ni Frank. Bagamat luma na ang semento ay matibay pa rin ito. Pagsapit ng susunod na oras ng pagkain, napagtanto ni Frank na kailangan niya ng mas mahusay na kagamitan. Kaya sinadya niyang dungisan ang kanyang kutsara para kumuha ng bago, pagkatapos ay palihim niyang ibinulsa ang pangalawang kutsara habang walang nakakakita. Pero kahit iyon ay hindi pa rin sapat. Humingi si Frank kay Litmus ng isang maliit na barya, at araw-araw niyang iniaalok ang kanyang pasta bilang kapalit. Nang makuha na niya ang barya, hinasa niya ito para makagawa ng matulis at matibay na bakal. Ang maliliit na pirasong iyon ang makakatulong sa pagtunaw at paghubog ng mga kutsara at panggupit ng kuko para maging mas matibay na panghukay. Para sa init, pinagsama-sama niya ang ilang matchstick para makakuha ng mas malakas na apoy. Mapanganib at kailangang tumpak ang trabahong ito, ngunit kalaunan ay handa na ang bagong kagamitan. Nagpatuloy si Frank sa paghuhukay, ngunit sa pagkakataong ito, isang gwardya ang nagsimulang maglakad sa pasilyo. Sinubukan ni Charlie na sumipol, ngunit nakalimutan niyang hindi pala siya marunong sumipol, kaya't nataranta siya at tinapak na lang ang pinto ng selda. Magulo ito, ngunit gumana naman. Umalis ang gwardya, at ipinagpatuloy ni Frank ang paghuhukay. Maya-maya ay lumitaw ang isa pang problema. Ang bakal na rehas ng ventilation ay mahigpit na nakakabit sa dingding at hindi matanggal gamit ang kamay. Kinabukasan sa woodshop, palihim na gumawa si Frank ng isang kagamitang hugis palakol para hiwain ang bakal. Palabas siya, hinarang siya ng isang gwardya matapos makita ang kagamitan, kaya isinakripisyo ito ni Frank. Mabuti na lang at may itinago na siyang isa pang piraso ng metal sa loob ng kanyang sapatos. Sa wakas, lumuwag na ang rehas. Sapat na ang laki ng butas para makalusot. Pagkatapos, gumawa si Frank ng peking panel ng dingding na gawa sa curtain na pininturahan upang tumugma sa totoong dingding. Nagsimula rin siyang gumawa ng dummy head mula sa pinagtagpi-tagping curtain na hinaluan ng pandikit. Samantala, ninakaw ng magkapatid na ang linang totoong buhok mula sa pagupitan ng bilangguan. Kinabit nila ito sa mga dummy head at pininturahan ang mga ito upang bumagay sa kulay ng kanilang balat. Ito ay naging isang nakakagulat na nakakakumbinsing pang-akit. Nang handa na ang lahat, sumingit si Frank sa butas ng ventilation at narating ang espasyo sa itaas. Ngunit ang pagtakas sa Alcatraz ay hindi kailanman naging madali. Para makarating sa bubong, kailangan niyang buksan ng isang nakakandadong bakal na pinto. Ibig sabihin, kailangan na niya ngayon ng isang drill. Kasabay nito, isang gwardya ang dumaan sa mga selda. Noong una, wala siyang napansin, ngunit kalaunan ay nahulog niya ang kanyang baton at sinubukan itong abutin. Nizel-ayan ng kanyang mata ang peking ulo ng lalaki. Sandaling tila tapos na ang lahat, ngunit nang titigan niya ito, tila totoo ito. Nagpatuloy siya sa pagmamasid at hindi na malaya na tahimik na nakabalik si Frank sa kanyang kama. Nagpatuloy ang plano sa isa pang gabi.
Kinabukasan, umakyat muli si Frank sa ventilation, at sa pagkakataong ito ay kasama niya si John. Sinuri nilang muli ang hatch. Ito ay matibay at mahigpit na nakasara. Nagsimulang isipin ni Frank ang paggawa ng electric drill. May switch ng kuryente sa malapit, na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngayon, motor, drill bit, at gumaganang flashlight na lang ang kailangan niya. Para maisakatuparan ito, humingi ulit si Frank ng tulong kay Litmes sa pagpupuslit ng mga gamit. Sa pagkakataong ito, nag-alok siya ng panghimagas para sa isang buong linggo bilang kapalit. Di nagtagal, nakakita si Frank ng isang maliit na electric fan na may motor. Itinago niya ito sa loob ng isang lalagyan ng kagamitan sa musika at muntik nang mahuli sa labasan, ngunit nananatili ang swerte sa kanya. Gamit ang anumang kagamitang natipon niya, sa wakas ay nakagawa si Frank ng isang gumaganang drill. Binago niya ang motor mula sa maliit na ventilador, ikinabat ang ipinuslit na drill bit, at ikinonekta ang lahat gamit ang isang mahabang cable na ninakaw niya mula sa woodshop. Ito ay kakaiba, hindi matatag, at ganap na improvised, ngunit gumana naman. Kinabukasan, habang nanananghalian, nakita si Frank na tahimik na inaalagaan ng isang puting bulaklak. Ito ang parehong uri ng ipinipinta ni Doc, at ngayon ay nagsisilbi itong paraan ni Frank ng pag-alala sa kanya. Ngunit napansin ito ng warden at naging malupit. Dinampot niya ang bulaklak at dinurog gamit ang kanyang kamay. Nakakagulat ang sandaling iyon kaya't si Litmes, na nakasaksi nito, ay biglang nawalan ng malay dahil sa atake sa puso. Lumipas ang oras at sa wakas ay dumating na ang araw. Handa na ang bawat kagamitan, nakaplano na ang bawat detalye. Bago ang pagtakas, nagpaalam na si Frank kay English sa huling pagkakataon, hinamon ang dating paniniwala na imposibleng makatakas sa Alcatraz. Di nagtagal, sinimulan ng warden ang isang sorpresang inspeksyon. Sa isang iglap, natigilan ang buong plano ni Frank habang pinag-aaralan ng warden ang lugar ng ventilation, ngunit umalis siya nang walang napapansin, walang kamalay-malay sa mangyayari. Kalaunan sa bakuran, lumabas si Wolf mula sa solitary, galit na galit pa rin kay Frank. Sinubukan niya itong salakayin muli, ngunit humarang si English at pinigilan siya, na nilinaw na hindi na easy target si Frank. Pagkatapos ay dumating ang gabi, at ito na ang magpapasya ng kanilang kapalaran. Gumapang sina Frank at ang magkapatid na ang Lynn papasok sa ventilation at nagsimulang umakyat patungo sa bubong. Gayunpaman, nawalan sa katinoan si Charlie dahil sa stress. Sa halip na sumama sa kanila, humiga siya sa kanyang higaan, tahimik na umiiyak, at hindi niya kayang sumugal. Sa isang punto, aksidenteng nalaglag ni Frank ang takip ng ventilation. Sa isang iglap, tila ba nasira na ang lahat, ngunit walang reaksyon ng mga gwardya at nagpatuloy ang pagtakas. Naghintay sina Frank para kay Charlie ng halos 10 minuto, binigyan ito ng huling pagkakataon na sumama. Nang hindi na ito sumipot, gumawa sina Frank at ang mga anglin ng mahirap na desisyon na umalis nang wala siya. Nakarating sila sa baybayin, nilagyan ng hangin ang kapote na balsa na ilang linggo nilang inihanda, at tumulak patungo sa madilim at malamig na tubig. Nang walang atrasan, inanod sila palayo sa Alcatraz at naglaho sa gabi. Dumating ang umaga. Nang simulan ng mga gwardya ang kanilang regular na pagsusuri, natuklasan nila si Frank na nakahiga pa rin sa kanyang kama. O iyon ang kanilang inaakala. Nang hawakan ng isa sa kanila ang ulo ay nahulog ito. Isa lamang itong dummy, at wala na si Frank. Umalingaw-ngaw sa bilangguan ang pagtakas ng 3 bilanggo. Mabilis na kumalat ang balita, at di nagtagal ay nasangkot ang militar at pulisya sa isang buong paghahanap. Sa baybayin, natagpuan ng mga awtoridad ang isang waterproof na bag na inanod sa pampang na naglalaman ng mga personal na gamit ng magkapatid na anglin. Mula noon, opisyal na inanunsyo na ang mga takas ay nalunod sa karagatan. Ang tanging isa pang palatandaan na kanilang natagpuan ay ang puting bulaklak na inaalagaan ni Frank, na nakapatong malapit sa tubig. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung si Frank Morris at ang magkapatid na anglin ay nakaligtas o namatay sa malamig na dagat. Ang kanilang pagtakas ay nananatiling isa sa mga pinakamalaking misteryo na hindi pa nalulutas sa kasaysayan ng bilangguan ng Amerika. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.